Mrs. Maranan, malinaw bang nakakita sa TV screen ng mga anak mo? Ang healthy nila at bibo. Gising sila oh. Nakakatuwang panuorin ang pagpadyak nila sa loob ng tummy mo. Yes, Doc. Sobrang likot nila, kaya pala sobrang laki ng tiyan ko. Dahil kambal pa lang anak ko. Honey, kambal ang anak natin. Iyan ang katibayan na sobrang kitang mahal. Masayang bulong sa kanya ni Joshua. Mrs. Maranan, 30 weeks na po ang tiyan ninyo. Pagsapit mo sa 37 to 39 weeks, pwede ka ng mga anak. Basta sundin mo lang lagi ang payo ko para lalong maging healthy ang iyong mga anak. Eat healthy foods every meal. Drink 8 glasses of water every day. Inom ng ferrous sulfate at gatas. At huwag mong kalimutang maglakad-lakad tuwing umaga para hindi ka mahirapang mga anak. Advice ko rin sa inyong mag-asawa, pwede kayong mag-loving basta nasa tamang posisyon. Nakakatulong yun para mapabilis ang pagbukas ng daraanan mo sa ganong paraan, hindi ka masyadong mahihirapang mga anak. Advice sa kanya ng doktor habang nire-resetahan siya nito ng vitamins. You mean, Doc, pwede ba kaming maglambingan ni Mrs.? Namimilog ang mga matang tanong ni Joshua. Yes, pwede. Basta tamang posisyon at hindi mahirapan si Mrs. Payo namin yan sa mga Mrs. na hindi masilan magbuntis. Basta mabilis ang pagbukas ng daanan ni baby. Sa ganong paraan hindi sila ma-overdue. Salamat, Doc. Uwi na po kami. Kinurot niya si Joshua sa tiyan dahil excited na excited itong umuwi. Napahagikik tuloy ang doktor sa kakulitan ni Joshua. Mrs. Maranan, weekly nang magiging check-up mo dahil mag-9 months na ang tiyan mo. Kailangan mo bumisita dito sa ospital every Monday para ma-monitor ko ang kalusugan yung dalawa ni baby. On your 35 weeks, i-IA na kita para malaman natin kung open cervix ka na. Paalala ko rin sa iyo, Mrs. Maranan, kung may nararamdaman kang kakaiba, masama ang pakiramdam mo, nahihilo ka, pumunta ka agad dito sa ospital para malunasan agad yung nararamdaman. Okay po, Doc. Maraming salamat po. Mauna na po kami. Sige, ingat kayong mag-asawa pag-uwi. Nginitian nilang doktor bago sila lumabas ng opisina nito. Ka-vibes niya ang doktor, mabait, maalaga ito sa mga buntis, at pinakagusto niya sa ugali ng doktor ay hindi ito namimili ng pasyente. Mahirap man o mayaman, ay pinakikisamahan nitong maayos. Napansin niyang nakangiti si Joshua habang inaalalayan siya nitong maglakad. Honey, bakit sobrang lapad ang ngiti mo? May nakakatawa ba? Alexa, I'm smiling because I'm very happy. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor, hindi ba? Anytime, pwede pa raw. Isipin mo yun. Ang tagal kong nagtiis eh. Pwede? No, hindi pwede. Kahit sinabi ng doktor na pwede naman, dahil hirap na nga akong gumalaw. At saka, 1 buwan na lang manganganak na ako. Hindi mo pa mahintay? Saan niya sasawa? Honey naman, natuwa lang ako sa sinabi ni Doc. Pero hindi ko naman sinabi na gagawin ko yun, di ba? Tsaka, alam mo naman na priority ko ang safety niyong dalawa ni baby. I mean, 3. Malambing na wika ni Joshua habang inaalalayan siya nitong pumasok sa loob ng sasakyan. Maayos na kinabit ni Joshua sa katawan niya ang seatbelt pagkatapos ay nagbiyahe na sila pabalik ng mansyon. Sa kabilang ibayo naman ay nakadungaw sa bintana si Sam. Hinihintay niya si Oscar dahil hindi niya alam kung saan ito pumunta. Iha, okay ka lang ba? Kanina ko pa napapansin na parang balisa ka. Malambing na tanong sa kanya ng mama ni Oscar. Okay lang po ako, Nay. Nasaan nga ho pala si Oscar? Ang anak ko, ayun no, naglalakad papunta na dito sa bahay. Pagdungaw niya sa labas ng bintana, nakita niya ang binata. Nakikipagtawanan nito sa mga kasama nitong dalaga. Naiinis na tumalikod siya nang lumingon sa pwesto niya si Oscar. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit naiinis siya sa mga dalagang kasama nito. Bye girls, see you next year. Narinig ng sigaw ni Oscar bago ito pumasok sa loob ng bahay. Hi babe. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Nakangiting tanong nito sa kanya. Ewan ko sa'yo. Babe, bakit ba galit ka? Kunot noong tanong ni Oscar, walang paalam na umupo ito sa kanyang tabi. Sino yung mga dalagang kasama mo? Anak ng mga trabahador dito sa hacienda. Teka nga, galit ka ba dahil nagsiselos ka sa mga babaeng kasama ko? Nanunuksong tanong nito habang may nakasilin na pilyong ngiti sa mapula nitong labi. Ako? Magsiselos? Asa ka naman? Naiinis lang ako dahil sa kainitan ng araw, nakikipaglambingan ka sa mga babae. Alam mo ba babe kung sinong gusto kong kasama? Ikaw talaga. Kaya lang,
ayaw ko tang lapitan eh. Dahil lagi mo akong nire-reject. Masakit kaya sa part kapag ayaw sa'yo ng taong mahal mo. Napaisip si Sam sa sinabi ni Oscar dahil bakit hindi naman siya nasaktan nang nagpakasal si Joshua kay Alexa. Oo, na-hurt ang ego niya pero hindi ang puso niya. Siguro kaya hindi siya masyadong affected sa breakup nilang dalawa ni Joshua dahil hindi naman talaga niya ito mahal. Maligo ka na, Oscar, para makaalis na tayo at para matanggalin ang agaw dyan sa isip mo. Sabi ko na nga ba eh, kapag ipinagtapat ko sa'yo na mahal kita, hindi ka maniniwala dahil hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Joshua. Nagtatampong saad ni Oscar. Nakasimangot ng tinalikuran siya nito. Gusto niyang habulin si Oscar. Gusto niyang sabihin dito na parang may pagtingin na rin siya dito. Pero hindi niya ginawa dahil naguguluhan siya sa kanyang damdamin. Kung gusto ba talaga niya si Oscar o nakakita niya sa katauhan nito si Joshua. Maayos na ginarahe ni Joshua ang sasakyan sa bulwagan ng mansyon. Inalalayan siya nitong bumaba pero hindi ito nagsasalita. Oh honey, galit ka ba sa akin? Hindi siya sanay na malungkot si Joshua at naiinis siya kapag tahimik ito. Dahil para sa kanya, mas nakakabingi ang katahimikan kaysa sa maingay na paligid. Mas gusto niyang maingay na kapaligiran yung may naririnig siyang halakhak. Dahil alam niya na kahit malungkot ang isang tao, at least hindi nito dinidibdib ang problema. Hindi ako galit. Nagtatampo lang ako. Dahil araw-araw ang sungit mo sa akin. Alam mo ba, pakiramdam ko hindi mo na ako mahal. Pakiramdam ko pinakikisamahan mo lang ako dahil sa ating mga anak. Pakiramdam ko nga kapag na isilang mo ng kambal natin, iiwan mo na ako dahil hindi mo naman talaga ako kayang mahalin. Napanga siya sa sinabi niya ni Joshua at inis na nahampas niya ito. Honey, ang hilig mo namang manakit. Nakita mo na nag-e-emot ako eh. Tutulo na sana ang luha ko. Bigla mo naman akong hinampas. Drama mo kasi at napakamanhid mo. Ang laki na nga nitong tiyan ko. Naisip mo pa talagang hindi kita mahal? Tsaka, hindi mo ba nararamdaman sa bawat haplos at halik na binibigay ko sa'yo araw-araw ay may sangkap yun ng tunay na pag-ibig? Really? You love me? Kung talagang mahal mo ako, tsaka paano ko naman paniniwalaan na mahal mo ako? Eh araw-araw lagi mo ako sinisigawan at gusto mo palagi ikaw nasusunod. Hindi mo nga pinakikinggan ng mga paliwanag ko eh kapag naiinis ka sa akin. Damang-daman niyang sakit at lungkot na nararamdaman ngayon ni Joshua na sobrang lungkot ng boses nito. Kitang-kita rin niya na may isang buti lang luhang pumatak sa abuhin nitong mga mata. Ngayon na niya napagtanto na sobra siyang na-carried away nitong mga nakarang araw to the point na hindi niya na iniisip ang nararamdaman nito. Nakokonsensya niya niyakap niyang asawa. Tumingala siya para halikan nito sa pisngi nito. Honey, I know what I did was wrong, but I won't say sorry. Dahil deserve mo namang andi rin eh. Isipin mo naman, pinilit mo akong pakasalan ka. Tapos, first day pa lang ng kasal natin, may babae ka na agad. And last but not the least, ginamit mo ako para makuha mo yung mana. Aminado ako, Joshua, na noon hindi kita mahal. Hindi nga kita crush eh. Pero habang tumatagal ang kasama kita, natutunan na kitang mahalin. To the point na handa kong ibigay sa iyo itong buhay ko. Mapasaya ka lang. Prangka akong tao, Joshua. Ayoko ng drama. Kapag may gusto akong sabihin, like I love you, pinaparamdam ko yun sa iyo ng harap-harapan. Walang halong kapastikan. Ang problema, manhid ka. Nakafocus ka lang sa pagtataray ko. Hindi mo nakikita ng pagtataray ko, yun ang way ng aking paglalambing. Siguro nga mahirap akong intindihin dahil napaka-complicated kong tao. Pero kahit moody ako, makakasiguro ka naman na totoong mahal kita at pinapangako ko sa iyo ngayon na ikaw lang talagang lalaking mamahalin ko hanggang sa aking pagtanda. Naramdaman niyang mabilis na paghinga ni Joshua at pag-alog ng Adam's apple nito dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman nito ngayon. Honey, sa lahat ng masalitang sinabi mo, 3 salita lang na iintindihan ko. Iyon ang salitang I love you. Totoo ba na mahal mo ako? Hindi ka ba nagbibiro? Joshua naman pagod ng pangako kakapaliwanag na mahal kita, pero hindi mo pa rin maintindihan. Magtatanong ka pa talaga ulit. Ang hirap talagang magkaroon ng asawang makulit. Umiiling na tinilikuran ni Alexa si Joshua. Tumayo siya sa gitna ng garahe at tinawag niya lahat ng mga kasambahay. Makinig po kayong lahat. Ako po si Mrs. Alexa Marquez Maranan. Ay buong puso at katapatan na pinapaalam sa inyong lahat na sobrang mahal na mahal ko po si Joshua Maranan. Ang makulit, pasaway,
mapagmahal, malambing, iyakin, madrama at manhid kong asawa. Gusto ko rin pong ipaalam po sa inyo na kung sino mang babaeng may gusto sa asawa ko, ay huwag nang magtangkang lumapit pa dahil malalagot sa akin. Sabay-sabay namang tumawa ang mga kasambahay habang pumapalakpak ang mga ito. Si Joshua naman ay nakayakap sa kanyang likod, umiiyak ito sa tuwa dahil finally, inamin na rin niyang mahal niya ito. Alexa, maraming salamat. Sinuklian mo ng matamis sa pag-ibig ang pagmamahal ko sa'yo. I don't need your thank you, Joshua. Ay kailangan ko ay wagas na pagmamahal, pag-aalaga at pag-unawa mo. Tsaka bukas, gusto ko na ihatid mo na sa terminal ng bus si Sam para naman mas maging maayos ng pagsasama nating dalawa. Alexa, total naman nagmamahal at nagkakaintindihan na tayong dalawa. Baka naman pwedeng hayaan nating tumira si Sam kina Oscar na kapag naboard siya dito sa Hacienda, siguradong magkukusay yung lumawas sa Manila. Joshua, malinaw ang sinabi kong mahal kita, pero hindi ko sinabing babaguhin kong ugali ko. Kaya naman kung ayaw mong tarayin kita araw-araw, dalhin mo na si Sam bukas papunta sa bus station para mawala ng dahilan ng pag-aaway natin. Kalmadong saad niya sa asawa. Kumakamot naman sa batok na tumango si Joshua bago siya nito inakay papasok sa loob ng mansyon. Fresh na lumabas ng kwarto si Oscar, bit-bit ang traveling bag. Babe, ready ka na ba? Alis na tayo. Yes, kanina pa ako handang umalis. Ikaw lang naman ang matagal kumilos eh. Naligo ka pa yata ng pabango kaya ang tagal mong lumabas ng kwarto. Babe naman, pati pagliligo ko pinagsiselusan mo na rin. Obvious tuloy na may gusto ka talaga sa akin. Kahit na araw-araw mong sinasabing you won't love me. Ginaya niyang maarting pagsasalita ni Sam, kaya humagalpak ito ng tawa na ngayon lang niya narinig. Lalo kang gumaganda kapag tumatawa ka. Mula sa pusong saad niya dito. Oscar, matagal ko nang alam na maganda ako. Hindi mo na kailangang sabihin. Nakairap na saad nito. Napailing lang siya sa pagtataray ng dalaga. Nay, alis na po kaming dalaw ni Sam. Pagbalik po namin dito sa bakasyon, may kasama na po kaming anak. Ouch! Napahiyaw siya sa sakit nang biglang pitikin ni Sam ang labi niya at nagdadabog itong lumabas ng bahay. Mag-iingat kayo sa biyahe anak at huwag mo nang asarin si Sam para hindi kanya awahin araw-araw. Mama, mag-ingat din po kayo dito ni Papa. Sige po, aalis na po kami. Paglabas niya ng bahay, naabutan niya si Sam na nakasimangot. Matalim itong nakatingin sa dalawang dalaga na nakasandal sa kanyang sasakyan. Hi Oscar, samahan mo naman kaming mamili sa bayan. Wala kasi kaming service eh. 4 na araw na kasing hindi pumapasyal dito sa taniman si Senyorito Joshua. Malambing na saad ang dalawang dalaga. I'm sorry ladies, simula ngayon hindi ko na kayo pwedeng samahan. Baka awayin ka ng asawa ko. Alam naman ninyo, ang ilaw ng tahanan, masamang magalit kapag nagsiselos. Hinapit niya ang bewang ni Sam at hinalikan niya ito sa noo. Gusto niyang ipaintindi sa mga dalaga ni si Sam ang tinutukoy niyang asawa na parang tigre kapag galit. Lumulunod naman sa tuwa ang puso ni Sam. Nagdiriwang ang kalooban nito na sa kauna-unahang pagkakataon, may lalaking nagparamdam dito ng lubos ng pagmamahal. Niyakap rin ito sa bewang si Oscar, kaya naman magkayakap ang mga ito na naglakad papunta sa sasakyan. Ang dalawang dalaga naman ay medyo disappointed na umuwi sa kanilang bahay. Kinarga ni Oscar si Sam papasok sa loob ng sasakyan at ikinabit niya ng maayos ang seatbelt sa katawan nito. Babe, nag-enjoy ka bang yakapin ang bewang ko? Dahil hanggang ngayon, nakahawa ka pa rin sa tagiliran ko. What? Of course not. Arte lang yun, no? Sinakyan ko lang kadramahan mo kanina. At saka Oscar, this last few days, tinawag mo akong babe. Ngayon naman, tinawag mo akong asawa. Bukas, ano naman kayang itatawag mo sa akin? From now on, I will officially call you wife. Dahil seryoso akong mahal kita at pakakasalan kita anytime soon kapag sinagot mo na ako. Tumigil ka nga. You know me naman na hindi ako pumapatos sa mga bababang tao at ayaw na ayaw kong mababa na bagay. Alam ko, Sam, na ayaw mo ng mga mumurahing bagay. Kaya nga nililigawan kita ngayon because I know I am an expensive human being. Dahil kahit ilang bilyon pang ibayad mo sa akin, hindi mo ako mabibili. Dahil ang gusto kong makuha ay ang pagmamahal at pagtitiwala mo. Hindi pinansinisamang mga sinasabi niya. Nilakasan nito ang volume ng stereo components ng sasakyan. Pagkatapos, pumikit ito ng Marian na para bang wala itong katabi.
Naiinis siya sa mga kinikilos ng dalaga. Kaya naman, sa sobrang pagkainis, ay nanakawan niya ito ng halik sa labi bago niya pinagtakbong sasakyan nang may katamtamang bilis sa maalikabok na kalsada. Gulat namang napalingon sa kanyang dalaga. Yun na kayang magandang simula ng samahan ni na Oscar at Sam at magkasundo na kaya sina Sam at Alexa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!